Happy Sabat mga kapatid. Happy Sabat sa mga nangili ng Sabat. Meron lang akong i-share about sa post ni Brother Misyonerong Batangginyo. May kasalamuha siya sa mga Sabat keepers, pareha rin sa mga nangili ng Sabat. Pero iba't ibang mga paniniwala. Ang topic nila, magpapatawad pa ba ang Diyos sa mga taong masasama at hindi nagsisinampalataya sa Kanya after ng close of provision? Pag-aralan po natin kung after close provision or pag-start ng close provision, kung may kapatawaran pa ba ang Diyos sa mga taong masasama o wala na. Is po tayo sa Spirit of Prophecy Bible, no? What does it the Lord, what is written in the Bible and the Spirit of Prophecy? Hindi po sariling interpretasyon, kabis po tayo sa mga patotoo at sa mga referensya. Ganito po ang pagkasabi. Our provision is soon to close. Soon will the voice from the throne declare, it is done. In Heavenly Places, page 312. Ang salitang it is done mga kapatid, o nagawa na, o natapos na, ay ating marinig pagkatapos ng gawain ng isang anghel. Ang gawaing hukom investigatiba or investigative judgment mga kapatid, habang si Jesus ay nagministeryo sa sanktuaryo as a intercessor or mediator o tagapamagitan sa taong nagkasala at sa Diyos na nagkasala, ay panahon pa ng awa o kapatawaran. At habang ang apat na anghel ay pinigilan pa nila ang apat na hangin at ang isang anghel ay may dalang tinta sa giliran patuloy sa gawain sa pagtatak or sealing of God's people at ang natatakan ay nabilang 144,000. Ang panahon ng awa mga kapatid ay ating matutunghayan sa Bible Commentary Book 7 page 979. At ang sabi, the time of God's destructive judgment is the time of mercy, panahon sa awa, for those who have no opportunity to learn what is truth. Tenderly will the Lord look upon them. His heart of mercy is touched. His hands is still straightened out to save. While the door is closed to those who would not enter, the large numbers will be admitted who in these last days hear the truth for the first time. Review and Herald, July 5, 1906. The Lord delights in mercy, and for the sake of a few who really serve Him, He restrains calamities and prolongs the tranquility of multitudes. Little do sinners against God realize that they are indebted for their own lives to the faithful few whom He delights to ridicule and oppress. Ang destructive judgment mga kapatid, ito yung mga calamities like earthquakes, floods control, war and bloodshed. Nakikita natin sa mga ibang bansa, nagigera na sa Palestine, sa Israel, sa China, famine, gutom, fire, tsunami. Ito ay babala sa atin na tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Ito ang mga panahon ng awa. We have no time to lose. My Life Today, page 343. The judgment of God are in the land. Ito na po yung mga calamities, earthquakes, floods, war and bloodshed, famine, fire, tsunami. Ito po yung God destructive judgment. They speak in solemn warning, saying, be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. We are living in the closing scenes of the earth history. We have no time, not a moment to lose. Let us not be found sleeping on guard. Let us persuade men and women everywhere to repent and flee from the wrath of come. Gusto ng Panginoon na magsisi at tumakas mula sa puot na darating. Let us urge them to immediate preparation for
we little know what is before us. Okay, balik tayo mga kapatid sa pagsisiyasat sa umpisa. Ating alamin kung paano nagkaroon ang pagsara or close of provision. Habang si Jesus ay nasa sanktuaryo, nagministeryo at may dalang incenser, lagayan ng insinso na magpapausok, kagaya ng pare sa pag-perform earthly sanctuary, may dalang incenser, nag-iikot, nagpapausok. Ang sino man humihiling sa Panginoon ng pagpapatawad sa mga taong nagkakasala at pagsisisi, ito'y umuusok at matatanggap ang kapatawaran ng isang tao. Review and Herald, page 454, the work of man's redemption will soon be ended. The last prayer for the sinners will have been offered. The last tears shed, the last warning given. In Heavenly Places, page 312. At kung may nagawa tayong kasalanan po nating kapatid o sino mang tao matagal na hindi pinagsisihan, ay hilingin nyo na sa ating Panginoon para sa ating kapatawaran. Every name is mentioned, every case closely investigated, names are accepted, names are rejected. When any have sins remaining upon the book of record, unrepented of, and unforgiven, their names will be blotted out of the book of God's remembrance. The Lord declared to Moses, whosoever have sinned against before me, him will I blotted out of my book. Exodo 32:33. Ang sabi kong ang ating kasalanan hindi pinagsisihan, hindi pinapatawad, ay mabubura sa aklat ng alaala o sa book of remembrance at mailagay sa book of sin or aklat ng kasalanan. At ang ating mga mabuting nagawa ay nakasulat sa book of remembrance or sa aklat ng alaala, ang ating mga good deeds. Mga katanungan, ano po ba ang mangyayari kapag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan at naabutan ng pagsira o sa close of provision? Pangalawa, kailan po ba ang close of provision? Ngayon, dito na tayo mga kapatid kung bakit nagkaroon ng close of provision. Ating matutunghayan sa early writings, page 279. I saw angels hurrying to and fro in heaven. An angel with the writer's inkhorn by his side returned from the earth and reported to Jesus that his work was done. And the saints were numbered and sealed. Then I saw Jesus, who had been ministering before the ark containing the 10 Commandments, threw down the censer. He raised his hands and with a loud voice said, "It is done." Ang anghel sa Revelation 7, natapos na ang kanyang gawain, natataka na ang alipin ng Diyos, at bumalik na siya mula sa lupa. Inuulat niya kay Jesus na ang kanyang gawain ay natapos na o nagawa na. At pagkatapos ay binagsak ang incenser hawak ni Jesus at itinataas niya ang kanyang mga kamay at nagsasabing sa malakas na boses, natapos na, or it is done. At ang declaration, he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Take note, maraming nagsasabi na ang Revelation 22 verse 11 ay para lang sa mga Adventista or sa mga Sabbath keepers. The Great Controversy, 491, ang sinabi, when the work of the investigative judgment closes, the destiny of all will have been decided for life or death. Provision is ended a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. Christ in the Revelation, looking forward to that time, declares, he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Revelation 22 verse 11 and 12. Great Controversy 491. When Jesus ceases to plead for man, the cases of all are forever decided.
Testimonies Volume 2, 191. Nang tumigil si Jesus sa pagsusumamo para sa tao, ang mga kaso ng lahat ay magpakailanman ay nagpasya. Every case has been decided for life or death. Great Controversy 615. Ang bawat kaso ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Close provision, mga kapatid. Life or death. There was then no mediator between guilty man and offended God, while Jesus has been standing between God and guilty man. A restraint was upon the people. Early writings, page 280. Wala nang tagapamagitan sa taong nagkasala at sa Diyos na nagkasala, habang si Jesus ay nakatayo sa pagitan ng Diyos at ang taong nagkasala. Isang pagpigil ang naganap sa mga tao. Kaya habang may panahon pa o bukas pa ang awa ng Diyos sa ating panahon ngayon, wala tayong oras na dapat sayangin. Hindi natin alam kung gaano katagal matatapos ang ating probasyon. Testimonies Volume 8, page 314 and 315. At nang matapos, inuulat ang anghel sa Revelation 7 na ang kanyang gawain ay natapos na. Natataka na ang 144,000. Itinitigil ni Jesus ang kanyang tagapamagitan doon sa sanctuaryo, ang kanyang gawain. And he lifted his hands, and with a loud voice, "It is done." All the angelic hosts lay off their crowns as he makes the solemn announcement. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Revelation 22:11. Great Controversy 615. Clause of provision. Ang katunayan ay clause provision na, at sumunod ang 7 last plagues o 7 salot. Matatunghayan natin sa early writings, page 36. I saw that the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues o 7 salot. Tinitingnan ko, mga kapatid, ang words na din. Tinitingnan ko sa dictionary ang then. Then means simultaneous o the same extent or panahon na yaon. At that time o right after natapos ang gawain ng isang anghel, ang pagtatak sa alipin ng Diyos, at ang bilang sa kanyang natatakan 144,000. Pagkatapos itinaas ang kamay ni Jesus at sinabing, "It is done." Nagawa na. Pagkatapos sinubad ni Jesus ang kanyang kasuotan bilang pari at binihisan ang kanyang pinakamaharlikang damit. Sa kanyang ulo ay maraming korona. Isang korona sa loob ng isang korona. Napapaligiran ng hukbo ng mga anghel. Iniwan niya ang langit. Ang mga salot ay bumabagsak sa mga nanirahan sa lupa. Ang ilan ay tinutuligsa ang Diyos at sinusumpa siya. Ang iba ay nagmadali sa bayan ng Diyos, nagmakaawa na maturuan kung paano nila matatakasan ang kanyang mga hatol. Ngunit ang mga banal ay walang anumang dala para sa kanila. Ang huling luha para sa mga makasalanan ay naibuhos na. Ang huling naghihirap na panalangin ay inaalay. Ang huling pasanin ay pinasan. Ang huling babala ay binigay. Ang matamis na tinig ng awa ay wala na, upang anyayan sila na ang mga banal at ang buong langit ay interesado sa kanilang kaligtasan. Wala na silang interest para sa kanilang sarili. Early writings 281. Life and death had been set before them. Many desire life but made no effort to obtain it. They did not choose life, but now there was no atoning blood to cleanse the guilty man. No compassionate, no mercy. Wala nang habag, Savior to plead for them and cry, "Spare, spare the sinner a little longer." All heaven had united with Jesus as they heard the fearful words, "It is done. It is finished." Clause of provision, life or death. Ang ibig sabihin ng life, mga kapatid,
Kung ang ating mga gawain ay sang-ayon sa pagsunod sa Diyos, kagaya ng present light na ating sundin, kagaya ng health reform, Sabbath reform, dress reform, pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, mamatay man tayo at bubuhayin muli, at pagbalik ni Jesus ay dalhin tayo sa langit at manirahan sa loob ng 1,000 years. Mga kapatid, ang investigative judgment is ended sa panahon sa 7 salot at sumunod ang final judgment for 1,000 years. Ang ibig sabihin ng death o kamatayan, mga kapatid, ang ating mga masasamang gawain ay nakarecord sa Book of Death. At kung tayo ay mamatay, hindi natin pinagsisihan ang ating nagawang kasalanan at paglabag sa batas ng Diyos at sa present light, Sabbath reform, health reform, dress reform, and disregard the testimony, the spirit of prophecy, hindi natin paniwalaan. Ang taong kamatayan na yaon ay bubuhayin muli after 1,000 years. Kung may karagdagan kayo mga kapatid, comment below mga kapatid. At maraming salamat mga kapatid.